Christ when for all is done. So, sikreto nga ang tanan mga butang may katumanan sa pagkitabuhi abides in the Lord. Dahil wala yung buta na hindi matapos o pag naata niya sa Ginoo. Dili ka maglangan, kaya medyo naturbaan yung kumayo. Pasensyahe yun ka medyo mong puro gamay kung tingog sa nagwali o manda kung manda. No? So, magatindog ang tanang kalihog atong ablihan ang atong mga Bibles, the book of John. John chapter 15 verse 1 to 5. Hindi na lang ka magbasa. No? John chapter 15 verses 1 to 5. Kung na sa amen. So, ato aning tubag-tubagan sa pagbasa. Ako sa verse 1, tubag sa verse 2, and dunganan nato sa verse number 5. Verse number 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, nor can it except it abide in me. All together, verse number 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Amahan na langit noon, Lord, nagtatawag ko kanimo karon. Nagpasalamat Ginoo sa imong kayo sa imong kinabuhi. Salamat o God, di mo kami gihatod dinhi sa tigmanan o simbahan. Araw Ginoong Dios pag-worship kanimo sa espiritu sa kamaturan. Ginoong Dios, pasayloa kami sa among mga kasalanan, kalapasan, tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Ihatag ka namo ang kaalam ka langit noon sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. O amen. Magaling ko lang tanan. So, sa ato ang ibasa, so, nag-hisgot about the, sa ato ang branches. Oh? So, yung pa rin sa verse number 1, I am the true vine. So, si Jesus Christ ang nagsulti niini, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now, kung ato ang sakton, diri sa verse ni gisulti, na ay gusto ang Dios no after we got saved. So na ay gusto sa Ginoo nga kuhaon. No? So na siya gusto nga kuhaon o nganong kuhaon. So kung ato ang tan-aw diri sa Bible, na ay mga butang nga gusto kuhaon sa Ginoo, kay kung dili na makuha sa ato ang kinabuhi, mao nay hinungdan nga dili ta motubo diha sa espirituhanon nga butang. Mao nay hinungdan nga dili ta magamit no sa buluhaton sa Ginoo. Mao nay hinungdan nga dili ta makadala og bunga diha sa Ginoo. No, unsa may dapat tanggalon, unsa may dapat kuhaon, kanang mga old practices nga dili ikahimaya sa Dios. Muna nga after he got saved, kinahanglan ta nga magpabilin sa Ginoo. Ngano man kay pinaagi man lang sa pulong sa Ginoo makuha ang tanan. Kay dili nato kaya. No, dili nato kaya nga kanang naata na kanang nataw ta diha sa panimalay nga dili Kristohanon, daghan kay kang ginahimo nga labag kay sa kalooban sa Dios.
No, kanang daghan tay kinahimo nga dili kay ikalipay sa atong Ginoo. Unya sa diha nga nasayod ta, naluwas ng atong kalag, naa paghihapon. No matingala ka nga ngano man nga dugay na ko nga nangalagad sa Ginoo, wala man gihapon ko hatagi og responsibility. Wala man gihapon ko gamita sa Ginoo. No kay lisod po kayo ga kada pag mutudlo ka sa pulong sa Ginoo, dapat ang imong kinabuhi wala sa Ginoo kanang righteous na tubangan sa Ginoo. Kay dili ko maayo nga mutudlo ka sa mga kabataan nga magbuhat kita no giluwas sa Ginoo kinahanglan ta buhat pa ya kita mismo nga nagasulti ang atong kinabuhi dili di ay maayo. Mura ra sa gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Okay? So muna na pa ang pulong sa Ginoo, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me. Okay? So, sa diha nga nasaytan, usa kita ka branches kita ni Jesus. In me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it. Okay na, mga kinahanglan, muna na pero pasalamat ka ba? Nga, after he got saved, gitudluan ka sa Ginoo, or tudluan ka sa Ginoo, nga maging matarong ang atong kinabuhi. No, gusto na niya nga tanggalon ng mga babag na dili ka magamit ka sa Ginoo. Okay? Monay gusto nga ipatanggal sa Ginoo. No, ikaw ang nasayod anak. No, sa ako sa after he got saved, sa diya na save ko, unsay una na akong gihimo sa Ginoo? Commitment. Paggawas na ko simbahan, kaya sa sunod man ko sa simbahan na save during divine service. No? So, pagdawat na ko sa Ginoo, paggawas na ko sa simbahan, una na akong gihimo commitment. Lord, mangalagad jud ko sa imo. So mao pa na ako ang commitment sa Ginoo. So wala pa una nga mutabang sa pulwaton sa Ginoo. Mo surwining, mutabang sa paghatag ng spiritual. Wala pa. Wala na ang pagpan basta kay mangalagad lang ko sa Ginoo. No? So sa diha na pagkaugma, ako ano siguro ni nasulti pero ako walang ikwan kay tungod mangod sa Ginoo nakuha mangod ang tanan. Okay? So pagkaugma, balik ko sa ako ang kinabuhi nga unbeliever. Pero paghimo na ko sa akong practice, Lord, imuha na ba ako? Midawat na ba ako sa imo? Dili ka magindi sa imuha. Yung mga lagad ba ako sa imuha, Lord? So, mato nga, pila ka bisis nga ako naman sa biyaan, kunya ako kong balikan, ako kong biyaan, ako kong balikan sa ulihi, ako kong surrender. Ako yung i-dedicate ang akong kinabuhi sa Ginoo. Ako na yung ipaubos ang akong kaugalingon ko, Lord. Kabalo mo kung unsa, mo ako na nasulti naman siguro na nagtrabaho ko ka ng himo ko bispan, kalot lang. Unya highway, sana dili siya highway, rough road. Pero dili ko makita kay naa siya daghang Madrid Cacao. Di mo kita ko kaya kung wala ang Ginoo, unsa akong gihimo, ning tawag ko sa Ginoo. Paano? Niluhod ko sa yuta. Wa ko pakialam kung naa may makakita sa akuan nga tao, basta kay pangayuan akong tabang sa Ginoo, kay gusto na ko tanggalon o gusto na ko nga makuha sa Ginoo. Kay kung dili nimo na i-surrender sa Ginoo, kanang mga butang na dili makapatubo sa imong Christian life, dili ka na mawala diyan sa imo. Kung imuha nang itago
Imuhan ng dalat-dalahon. Wala bitaw makahibalo si sister, wala bitaw makahibalo si pastor, wala bitaw makahibalo si brother, ako lang nakahibalo ni. Mo na hinungdan na dili ka mo grow spiritually. Dili ka mabunga. So ang mensahe karon is stay to the Savior or abide to the Savior. So, let's go to the first point sa ato ang mensahe karon. Let's stay in God's service. Kinahanglan ka nga magpabilin diha sa panerbisyo sa Ginoo. Actually, kung atong tan-awon ang Bible in the book of Matthew chapter 20 in verse number 28, ingon pa ang Biblia, dili kita may una nga nagserbisyo, kundi ang Dios mao'y una nga nagserbisyo sa ato ang kinabuhi. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Siya gud ang una nga nagserbisyo sa atong kinabuhi nga aron ang atong kalagdili maimpyerno. So sa diha nga giserbisyuhan kita ni Kristo, nadawat niya itong sakripisyo, nadawat nato itong sakripisyo sa atong Ginoo dito sa cross, mo sakripisyo kita. O nang kinahanglan punta mo service sa atong Ginoo. Mo serve sa atong Ginoo. No? Yeah, mo nag-stay in the God's service in Matthew chapter 28 verse number 20 kung sa isulti diha. Matthew chapter 28 in verse number 20, teaching them to observe all things. Importante nga sa diha kag itudloan ka sa tulong sa Ginoo, kinahanglan mo observe ka sa mga buluhaton nga para sa ikahimaya sa Dios. Para someday nga ikaw ang itudloan mo way na kung ka og kalag, mo tudlo ka sa mga tao, o katong imong itudloan usab, mo tudlo na punto, kay dili gyud mahulong ang buluhaton sa Ginoo samtang dili pa mobalik ang atong Ginoo Hesus Kristo. No? Mo na nga dili na to limitahan. Ha? Mo na dili mga kabataan. Sa diri nag-istorya ang akong kauban nga nag-grow na ang ilang spiritual life. Ako ba po dito? Isa lang, pero malipay ka na nakakay na tudluhan. Ha? Pagpilbiro ako sa iba ako. Kasi bubog kayo, kaya ka nang ibalito. So, sige siya observe, sige siya makakadungog siya. Kaya mo ako gusto mo kita ko para makakaton. Sa uli, nindot na, parang na-develop na yung prayer. Malipay po ka na ikaw nagtudlo. Ha? Nga ang imong gitudluan, nag-observe. Ikuon mo kayo ng gitudluan ka, ang yawa ko nag-observe. Di gusto magamit sa Ginoo. Di malipay ka kay Pelmero, manghatag og palasahon, parang tunulong dili. Parang maulaw. Pero karon kusog na maghanap. Wala na may development. So salamat sa Ginoo. Kanaman wala sila mubiya. Nagpabilin sila nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kining ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, even, no? Unto the end of the world. Samtang may kinabuhi pa ta, no? Kay kanindot sa kinabuhi sa Kristohanon nga naa kay daghang bunga nga madadaliha sa Ginoo. Dili kita ang manluluwas, pero gitudlo nato nga adunay manluluwas. Okay? So, let's stay in God's service.
Nga naman nga kinahanglan ka nga magpabilin, kinahanglan ka nga magtuon, kinahanglan ka nga mag-observe. Kay yun pa ang Bible. In the book of Acts chapter 1. So wala ka giluwas sa Ginoo nga walay katuyuan. Giluwas ka sa Ginoo adunay purpose sa ato ang kinabuhi. Tanawa sa Acts chapter 1 in verse number 8. Acts chapter 1 verse number 8. Ingon diha, but ye receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. No, mahimo tang witnesses. Unya karon gitudloan ta sa pulong sa Ginoo, wala ta naga-observe. Wala bila kung dili na magpamili diya sa Ginoo. Busa kung naa kay desire nga magdahil ang imong kinabuhi sa buhaton sa Ginoo, mag-save ang imong ginikanan, ang imong pamilya, pabilin diya sa Ginoo. Okay? Someday, iba si ikaw pa ang gamiton. Nga ang pulong sa Ginoo ilahang madungog. O sa ako gigamit ko sa Ginoo sa akong pamilya. Nga ang pulong sa Ginoo mahitungod kang Kristo ilahang madungog. Kung wala sila nidawat. O pero dili sila magmahay. Someday, kung di sila mudawat sa Ginoo, mahukman sila sa silot sa kamatayon, dili sila magmahay, dili sila ka-blame sa Ginoo. Dili sila kaingon nga, Lord, wa mi nagsulti sa ako Why nagtudlo sa ako Nga naman, ikaw gigamit mo na sa Ginoo. No? Iba nila, no? And ye shall be witnesses unto me. Mahimot ang witnesses sa atong Ginoong Jesucristo. Kita ang tinuod nga mo testify mahitungod kang Kristo. Asa sugod, both in Jerusalem. Asa ng Jerusalem? Ato ka ba Jerusalem? No. Imong pamilya. Mao na yung una-una na to pagtudlo. Ayo, dili na to idalo ang kaluwasan. Dili na to kanang ikaw ra ang maluwas. Dapat imuhang i-desire sa imong kinabuhi nga kanang imong pamilya mahimo nimo ng bunga sa imong pagpangalanan. Wala ito pagka-save ni Brother Dindo, tawag kayo na itong pagulang isa na nasa Cagayan, may kakampi na ka. Kaya brother, nag-aambutan na ma-save sila. So, iyon anak, malipay ka nga, isa ka nga mahimong witnesses ni Kristo Jesus. Pero sa mo, inahanglan, ipakuha na sa Ginoo ang mga butang na dili niya ikahimaya para mahimo kang mapuslanon nga managsulti sa pulong sa Ginoo. Kung dili mo share ka sa pulong sa Ginoo, ni mo kinabuhi. Mga kabataan, kung i-explain ba yan muna, matudlog ka sa extension classes kung sa may sala. Di ba? Ako inanday. Kung sa may sala, ay pastor ka nang dili mangawat, dili manumbag, dili mamalikas, dili manikas, ni ikaw nga nagtudlog, ikasan. Bilimbungan ni mo imong kaugalingon, maayo lang ka matudlo, na ikaw di ay gitudloan mo ako din ka nagpatudlo. Di ba mo feedback sa imo ba? Mabitaw na kinahanglan mo na nga iiwan ang ipakuha dito sa Ginoo. Wala nga stay in God's service. Nga naman mahimot ang witnesses. Asa sugod sa imong pamilya. Then, and in all Judea. In all Judea. Ilayo mo ito, pastor. Sa imong silingan. Kananaa sa imong dool. Dili ni mo relatives. Mga neighbors. Mga silingan. Tinahanglan. Unang tinahanglan na ang imong kinabuhi na kung sa Bisaya pa ma-turn na pruningan. Nakuha tong mga sanga nga dili mo dala og bunga. Yun naman ang himuon sa tanong. Bakit na sa farm ni Pastor Jen, ako may ilahang ikuan ito karon. So, tanaw na po sa durian, ito'y daghag sanga. So, gikuhaan. Lansones, kuhaan.
Nga naman, pagbunga anak, puros dagko. Namay gagmay, puro kamay lang. No? Healthy, hinsog ang iyang bunga. Oh. Kung daghan, kininglarsones o durian, pag daghan yung bunga, gamay na bunga niya, daghan yung bunga, kung sa iyo mo ano man, tanggala ang bunga anak. Nga naman, mamatay man ang bunungan. Pero sa ato ang Ginoo, dili mamatay ang Ginoo kung nagdantag manala nga bunga diya sa Ginoo. Oh. Sa tanong lang to. Kaya mahuntan siya uga, pero ang Ginoo dili siya mahuntan. Oh. Muna nga dili nato limitahan. So sa ikaduha, Jerusalem, Judea, sa silingan, saan ang in Samaria. Samaria. Unyari pa, and unto the uttermost part of the earth. Pagkita na dahil tayo sa hay, matingala ka, Lord, anong diri man kunin mo gibutang Ginoo nga bukid man ni. Nanak ka sa syudad, kung yan ay problems, usahay ang gusto na, may problema ang gusto na, usay, mas ganahan mo, balik sa bukid, bakit mo na Lord, anong naako diri? The purpose na ikaw, dito sa mga lugar. Ang problema lang pagkaroon, ang problema lang, labi na pagkaan sa high school, kasi may religious background mo. Ay, nagsaba, isip mo kanan, ikaw, masulutin na Baptist. Kaya kung Baptist na ni kabalugin ang mga tao nga, uy, buyawin. O, siparit ko, nagasiparit ko sila sa worldly na mga kapitang. Nakalimutan. Marang dili ko sulti ng Baptist, kaya naman ang kinabuhi. Kung sa gihimo sa believer, mamulimuon sa believers. Na dapat ikaw o dapat mahimong influence sa iyong mga classmates, sa iyong mga friends. Maganda na sa ako, wala dito mo. Ni-join ko kausa o ginatawag na family reunion. Pag ulit mo na ko, nakaingon ko, bahala kung tingon sa nila kung kumapil o reunion. Wakay tarong. Ayun to, sa uban siguro, maayo ang kuhan. Pero sa akong nonsir parang dili maayo. Dili sila kasabay sa iwa, dili mo kasabay sila. So, ikaw pa sa ato mensahe karon para nalimutan na mabungahon, kinahanglan ka nga magpabiling diya sa panerbisyo sa Diyos. Sa unto the uttermost part of the earth. So, dili na magkanto, mabitaw na naakay gina-promote ang church ng mission support. Although, dili siguro kayo masabtan, kayo siguro magpapil. Pero kung nakasabot ka, para rin na ang mga kalag sa mga tao, isang dili mo kanto, pinagi sa imong financial na support, pinagi sa imong prayer, masig ang mga kalag sa mga tao. So, muna ang atong trabaho. So, dili lang pastor. Kaya kung ihatag na tanan sa pastor, ang pastor may daghan kayo upuan, daghan kayo reward. Okay, kung kada natin mabuhat ng pag-maayo dito sa kalibutan, the reward na bayaan nga itong madawat dito sa langit. Dili na bayaan kaluwasan. Kaya naluwas na bayaan ta, pinagi ng Kristo tungkol sa inihimo dito sa cross. Okay? So, stay or abides to the Savior, let's stay because God is my shepherd. Naaday ang Diyos na kabantay. Muna, naaday walang surrender sa Ginoo, makita na sa Ginoo. Yung ang Bible, the eyes of the Lord are over the righteous. Naa ang mata sa Ginoo, nakanaw sa Ginoo. Yung protektahan mo ka sa Ginoo. Iyo po sa Psalms chapter 21, verse 23, verse 1 ito sa 6, iyo pa ang pulong sa Ginoo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Okay, dili kita angay mahadlok ni ana mga dautan pagdaata diha sa Ginoo tungod kay protektado ta sa Dios. Unang watay angay kadlokan, watay angay kabadakan. Kung nagabuhat man ta sa buluhaton, sa kamuboton sa Ginoo, wala tay angay kahadlokan. Mo bitaw na mga pastors, kumpiyansa kaayo nga mulakaw-lakaw sa mabagang panon sa katawhan tungod kay ang protector, ang guard, mao ang Dios. Wa may mo kontra sa imo ha. Nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, wa may mo kumupal sa imo mo kontra. Wa man ka naghimo og salaod. No? Unya protektado paging kayo pasaban, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. Atos ana to sundon ang Ginoo, iyo pa siya. All the days of my life. O sa tanan nato kinabuhi, dapat nagasunod ka sa kabubuton sa Dios. Okay? Kung nag-iisa na ata sa ato ang balay, kung gumit ka ang Biblia, muampo ka sa Ginoo. Mutawag ka sa Ginoo. Dili kay pag naa sa balay, lahi ang gunitan. Mo tayo sa mga teachers ay admitted ko. No? Pero sometimes mo na yung mahimog na ako. Nga pagmata sa kadlawon in this Bible ang uniton, letter S ang unahon. Dili maayo. Ayaw unaha o punit ang cellphone. Pastor, nagtanaw mo ko kung unsay oras. Pero sa tinuod lang, kung estudyante, inyuhan ng ringtone na para mo tingog pag-abot sa oras. No, rason lang yun lang na ako ang itanaw ang oras. Pero pinakamaayo, muampo ka, mubasa ka sa iyang pulong. Inumduman na ito, ang pulong sa Ginoo, in the book of Matthew chapter 4, verse number 4, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Wala may pastor dito sa atong balay, pero naatay Bible. Wala atagig importansya ang pulong sa Ginoo. Ganoon, bisan ikaw mabasa sa pulong sa Ginoo, atagag ka niya o niya. No? Ito ako, katong Domingo, nag-uol na po ko kay di mo andar ako ang motor. O niya, ingon kong mekaniko, ikaw walay kurinting, nakabayan kung ako, aman bitaon. Isa, wala, battery drive. Isa battery drive, wala mo ito sticker. So, hindi ko kontento sa explanation, ang akong gihimo, Lord, hatagid ako mekaniko nga kanang makita yung ang sakit sa motor. Kaya yung pa din daw dali apel ang sticker. So kung malipay kung kami, may labot ang sticker, mahal ba yan. So pag kaugma, at ito kung yung Corellia, tignan ko na ko ang mekaniko. Sir, ingon itong mekaniko dito sa New Martis, walay labot ang sticker. Kung saan yung sakit, walay kurinting. Mahurot, ako i-charge sa battery, pagkahurot sa battery, mapalong. Tapos, di na mandar. Siya ka nang ingon man siya kawalay labot ang stator. Gikan sa stator, mulabay na nato sa regulator ang battery. Gikan sa battery, mulabay sa regulator. Gikan sa regulator, mulabay nato sa CDI. Nga nagdilabayay man na sila. Ganong ingon siya walay appeal ang stator. Mato na siya i-check.
Sa daot ay slipper. Ito. Nalipay ko, kaya nakita ng sakit. Pag-abot dili sa kinatasan, bawa dili sa tago, sa riyan, pagpuntahan ako, 3,000. Lipay ka, nakita ang sakit, 3,000 mapon. Saan nila? No? Pero kailangan mo yun na ipaayo. Kay naman kay estudyante. Okay? Dako yun siya gamit sa ministry ng mga kay salakyan. So, ganong gihatag sa Ginoo, tungkol kay nangayo ko sa Ginoo. Miambo ko sa Ginoo. Libasa ko sa pulong sa Ginoo. Okay? So, muna ang dapat. Okay? So iba na this thing because God is my shepherd. Bilang kayo siya shepherd. Number 3, God is my strength. O dihagikan ang ato ang tusog. Muna magpabilin ta diha sa Ginoo. Magpabilin ta diha sa Ginoo. Psalms chapter 73, verse number 26. Psalms chapter 73, verse number 26. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. My praise and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion for ever. Monay kanunay nako nga ginahatag nga advice nga ato sa tuwa ka ID. Ikaw panan inyong kasing-kasing dapat likod mo diya sa Ginoo. Dapat kanang inyong kasing-kasing ipa-control na sa Ginoo. Okay, kung di ka rin na likod ng kasing-kasing, gamay na kayo ng temptation mabot sa inyo. Gamay na kayo, dali na yun mo malala. Una nga ako sila ginainda na. Yun sa dinhan. Okay? So, pinahanggan, kalikuan ng atong kasing-kasing, pinahagi sa pulong sa Ginoo, aron pag-abot niya sa mga problema, pag-abot niya sa mga trials, dili ta dayon madala. O mo na yung pinaka-importante. Na mo na pinahanglan ta magpabilin niya sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo, kung imo tan-awon ang pulong sa Ginoo, grabe ang mga mensahe niya, kung isbutan nato about love, no? Naadihan. Pero pinakadako nga atong ihatag ang atong gugmang nga yun sa Ginoo. Mo na ikuan, isa. God is my strength. Lastly, abides or stay to the Savior because God's supply. Amen. Siya ang supplier sa tanan natong panginahanglan. Tanawa sa verse number 7 sa katong text. Sa John chapter 15, verse number 7 and verse number 8. Yung sa verse number 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Okay? Matagikanta kanya, for all is done. Pero 7:1, yung papulong sa Ginoo, if we abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Di yung kapakyason sa Ginoo. Kung naa ang imong kinabuhi, tama ang imong kinabuhi, bisunod sa pagbuton sa Ginoo, ang pabor sa Dios naa sa imo. Unsay imong pangayuon, kung kana kabubuton sa Ginoo, iyahan yun na ihatag. Verse number 8, verse number 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Okay? Pagpuntaan na ito sa itong kaugalingon, kaya usanay ka ka disciples ko ni Kristo, nang kinahanglan ta, mudala ang bunga. So, supplier.
Ang Ginoo is a supplier. Iyo pa sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your needs. Kanang needs nga gikinahanglan. Kanang needs nga kaya nimo dumalahan. Kanang mga needs nga magamit nimo sa imong Christian life. No, pero kanang mga butang nga dili na magdili, nagayo ka o butang nga dili gani ka kabalo, ayaw na lang. No, mabitaw wala ko nangayo o kanang wala ko nangayo o plano, dili ko kabalo mo operate. Di ko kabalo malupad. Wala ko mangayo o 4 wheels, kaya di pa nato, di pa masarang ang guan. Ang ligid pa lang, tag 14,000 ang isa. Yung udungan ng upat, pila daw. Yung ngayon ka na, no? Pagkay tarong nga ko, pagkay ikang sakto. So, kana na makaya. All needs nga makaya nimo. Mo na yung supply sa Ginoo. Usahay, pataka ang punta ang pangayo. Kung yan, pagdili ka nito bagon, ingon na yun ka, i-bleed na yun Ginoo, bakakon ang Ginoo. Ingon niya, all your needs. Kung yan, karoon, nangayo ko, ang niya igatag. Narasa usahay, magayo na mamugos. Unya, pag ihatag na, mapayunonggan, yan ang bugtuan, pinamudagan, yan ay tabuanan. Mga kabataan, gusto maka-motor. Unya, sa diha ka naka-motor, grabe na, lupad na. Pati ka lang, lupad. Kartigat ka. Ay, yan diha na ang pagmahay. No, diha na ang pagmahay. Nanong ako mong ihatag? Okay, so ay ang sisingon ang pamaya ang kanang-hatag. Sa tuwa dilitay mo na no. Mangayo ta, nasayod ta nga ang Dios supplier, mo-supply gid siya sa atong kinahanglan, pero kanang igo lang po nato magamit. Nga kanang unya una, mo ni usa na mo nang ako ganing nawali dito nga kanang mga butang nga miabot sa imong kinabuhi. Unsay atong himuon na i-recognize nato nga gikan din sa Ginoo. Gisupplyan ka sa Ginoo. Imo nga kita i-recognize ang Ginoo. Word sa mga kay Ginoo nga imo nga kung ibiyalan ang nilutang. Usahay man gud masubo ko lang ng mga pastor ni wa tay words nga magawas gikan sa Christians nga nagpasalamat siya nga nagka-motor, salamat siya, no? So dapat i-recognize na ito. Magabay mo na ang padako na utang, i-recognize na ito ang nag-supply sa bawang utang. Okay? So, kung sa'yo itong himuan, stay or abides to the Savior. Nga naman, tungkol kay yung na, let's stay in God's service. Number 2, let's stay because God is my shepherd. Number 3, because God is my strength. In number 4, because God's my supplier. O nag-supply siya sa ato ang needs. Muna nga, ato ang magpabilin na diya sa ato Ginoo. May sa iyaha ang tanan. No? Ito pa ganit sa verse number 5, without me, you can do nothing. Hindi ang pagpupulkan na, kung palayo pa rin sa Ginoo, nga nindot kayo ang tinabuhi sa Kristohano. Sa future lang, yung sagutan na ito ang future, layo na kayo. Kung ato lang i-compare ba, atong kinabuhi. Kung ito lang dilit-dilit ikakumpara, atong kinabuhi dito sa kalibutan. Nga naman, dilit pupunta ka lang kalibutan. Iya kagalangin ka. Nga, paano na nagtabo? Tungkol sa pagservisyo ni Ginoo sa Kristo sa atong kinabuhi. Okay? So, kanalang, kung binoto na lang mo yung nakuha nga mensahe karon, so abide to the Savior, no mo na tinanggan nga ito ang pagpakorehyan ka. Usahay man ko, pagkoreksyonan ka, mingon na yung mukha na yung ilan na yung lugar, kung ikigo, pastor, huwag man tao nagsunod-sunod ng pastor sa inyo, okay na. Huwag ka natin sa kwan. Maka-hearing ko ba? Di ba tayo nga, mag-ihatag ng mensahe sa Ginoo? Yung abot niya, matapsin na yun.
Simba ka rin, pag matapsinan, pag kasunod, dito simba. Pero dili maayo ha. Nga once gani nga nakoreksyonan mo sa tulong sa Ginoo nga dili ka mo simba. Dili ka magbarana, dili ka magruan. Dawata lang ang tulong sa Ginoo. Kaya ang tulong sa Ginoo wala gyud didikit ni muguba sa ato ang kinabuhi. No? Ayuhon niya ang atong kinabuhi. Sama sa aguan. Mutana mo Pastor Jen. Ano ka ning surrender sa Ginoo, brad? Ikuha ni Pastor. Storya sa kadali. Tas siguro. Kaya ade Pastor, na trabaho mo sa Davao, simba mo Pastor Maria, during GCQ, ECQ dan GCQ, ikaw pumato ko hospital, hindi COVID di ba? Eh maghanap mo ko, gamay ko kung ginhawag, gamay lihok ka tinghanakan. Pumatay, hindi siguro ba ni? Kagigan mo Pastor Jen, mga Pastor, nahulian mo ko tungkol sa katong tambal na para sa kabayo. Kaya ito, ivermectin. Tambal para sa kabayo. Huwag ipainom sa kuang. Nahulian ko. Iyong Pastor Jen, daot na ito, brother. Pero salamat sa Ginoo, ang daot, giayon, gigamit sa bukaton sa Ginoo. Kasi ang imo, commitment, nagpakorehar, nagdidili sa Ginoo. Kung gigamit ko nga nadaot ang akong kinabuhi sa bisyo, nadaot ang akong kinabuhi tungkol sa ako ang pagdagmag ini ako ang gihimo sa una, unsa pagkaha ang wala pa madaot ang kinabuhi. Kung magtarong mo sa pagmalagan sa Ginoo, gamiton ang tanan sa Ginoo. Okay, pag-atin ang tanan malihog. Ginoong Diyos, salamat Lord sa imong mensahe karon. Kabagin Ginoong Diyos na kami sa amo ang pagkinabuhi bilang Kristohanon, nga mahimo kami nga mapuslanon, mabungahon ng Kristohanon o Diyos. Kadaghan ang mga kalag ang masultihan usab pinagi sa imong pulong. Matunduan kung madalagyan ka ni mo, Lord. Salamat sa mga correction. Kung ano na may mga correction sa mga kinabuhi, O Lord, tabangin Ginoo nga ipaabot nimo kana sa ako aron ako makabantay mga word ini o ako matugyan sa imong Ginoo. Salamat Lord sa kaluwasan na imong gihatag kanamo. O salamat o Dios na ikaw nag-adikon usab sa mga pagtuo. Lord, wala kami mabuhat kung wala ikaw. Kining tanan akong ginampo, ginatugyan sa ngalan sa mong Ginoong Jesus. Amen o Amen. Okay. Sure. Sige. Magbuka na lang tayo sa ito. Ako lang dire. Ako lang